Magandang kwento. Narito ang kwentong may kinalaman sa panalangin bilang isang mabuting gawi. Mga pamantayan sa pakikinig ng kwento. Una, umupo ng maayos. Ikalawa, tumahimik at makinig ng mabuti. Ikatlo, tutukan ang mga mahalagang detalye sa kwento. Ikaapat, ituon ang mga mata sa video o sa guro. At ikalima, sundin ang mga patakaran ng may respeto. Ang pamagat ng kwentong ito ay ang batang madalas manalangin. Ang kwento ay naganap sa bahay ni Marie. Si Marie ay araw-araw na nananalangin bago matulog at pagkagising. Narito ang madalas na panalangin ni Marie bago siya matulog. Mahal na Panginoon, maraming salamat po sa mga biyayang pinibigay ninyo sa aming pamilya. Maraming salamat po dahil ligtas pong nakauwi ng bahay si tatay mula sa kanyang pagmamaneho ng taxi. Maraming salamat din po sa araw-araw na paggabay sa aking nanay sa kanyang pagpunta sa palengke upang mamili ng mga pagkain. Ganoon din po, maraming salamat at natapos ni Kuya ang kanyang proyekto sa paaralan. Maraming salamat din po at ligtas ako sa pagpasok sa paaralan at pag-uwi ng bahay. Humihingi po ako ng tawad sa mga nagawa ko pong kasalanan sa araw na ito. Kung ako po ay nakasakit ng damdamin ng aking kamag-aral, patawarin niyo po ako. Hinihiling ko po na basbasan niyo ang aming pamilya. Basbasan niyo rin po ang aking mga guro at mga kamag-aral. Hinihiling ko pong gabayan po ninyo ako na maging mabuting bata at mag-aaral sa araw-araw kong pakikihalubilo sa aking mga guro at mga kamag-aral. Maraming salamat po, mahal kong Panginoon. Amen. Panuto, makinig ng mabuti sa bawat tanong. Piliin ang letra ng tamang sagot at isulat ito sa inyong papel. 10 segundo kayo para sagutan ang bawat tanong. Mga tanong. Una, ano ang pinagpapasalamat ni Marie sa Panginoon para sa kanyang tatay? A. Ipinagpapasalamat ni Marie na ligtas na nakauwi ng bahay mula sa pagmamaneho ng taxi ang kanyang tatay. B. Ipinagpapasalamat ni Marie na may trabaho ang kanyang tatay. O C. Ipinagpapasalamat ni Marie na malakas ang pangangatawan ng kanyang tatay. Ikalawa, ano ang ipinagpapasalamat ni Marie sa Panginoon para sa kanyang nanay? A. Ipinagpapasalamat ni Marie dahil masarap magluto ang kanyang nanay. B. Ipinagpapasalamat ni Marie
dahil sa paggabay ng pagpunta sa palengke ng kanyang nanay. O C. Ipinagpapasalamat ni Marie na maraming niluluto araw-araw ang kanyang nanay. Ikatlo, ano ang ipinagpapasalamat ni Marie sa Panginoon para sa kanyang kuya? A. Ipinagpapasalamat ni Marie na matalino ang kanyang kuya. B. Ipinagpapasalamat ni Marie na masipag sa gawain sa paaralan ang kanyang kuya. O C. Ipinagpapasalamat na natapos ang proyekto sa paaralan ng kanyang kuya. Ikaapat, ano ang ipinagpapasalamat ni Marie sa Panginoon para sa kanyang sarili? A. Ligtas siya sa pagpasok sa paaralan at pag-uwi sa bahay. B. Madali niyang natatapos ang gawain sa paaralan. O C. Mabait ang kanyang mga magulang. Ikalima, ano ang panalangin ni Marie para sa kanyang mga guro at mga kamag-aral? A. Maging malusog ang kanyang mga guro at kamag-aral. B. Basbasan ang kanyang mga guro at mga kamag-aral. O C. Gawing masaya ang kanyang mga guro at mga kamag-aral. Laging tatandaan, maging madasalin at patuloy tayong gumawa ng kabutihan. O si Teacher Kathleen at maraming salamat sa inyong pakikinig.